Huwag kayong maglaro ng laro kay Pangulong Trump. Isang mensahe na may ganitong nilalaman ang lumitaw ngayon sa opisyal na Russian language na pahina ng kagawaran ng Estado ng Estados Unidos. At pagkatapos ay may pirma. Pangulong Trump, tao. Dati di nyo alam, ngayon alam nyo na. Ito ay pagbati ni Donald Trump kay Vladimir Putin at pahiwatig sa kapalaran ni Nicolas Maduro. Tumanggi si Trump na maniwala sa kunwaring atake ng Ukrainian drone sa bahay ni Putin sa Valdai na gawa ng Kremlin at sinabi rin na hindi siya natatakot kay Putin. Mas mabuting pag-isipan ni Putin ang kapalaran ng bansa kung magtutuloy ang digmaan sa Ukraine. Kamakailan, sinabi ni Trump na handa siyang magpatupad ng bagong parusa laban sa Russia at Putin at binanggit din na pagkatapos ng operasyon kay Nicolas Maduro, hindi matutuwa si Putin sa presyo ng langis. Pero parang hindi pa sapat iyon. Nagdagdag pa si Trump ng isa pang dagok laban sa diktador ng Russia. Diretsahang sinabi ng Amerikanong presidente na tataasan ng India ang mga taripa sa kalakalan kung hindi ito titigil sa pagbili ng langis mula sa Russia. Na parang ang pagbawas ng pagbili ng langis ng Russia ay maganda. Pero hindi ito ang solusyon at mas mabuti para sa India na tuluyang itigil ito. At sa ganitong sitwasyon, hindi man lang bumubuka ang bibig ng mga Ruso laban sa Estados Unidos tungkol sa pagkakaaresto kay Maduro, na ngayon ay hinatulan sa korte sa New York. Nakakatuwa kasi may chismis na sinusubukan ng Kremlin makipagkasundo o humingi ng kapalit sa mga Amerikano sa sitwasyong ito. Parang sinasabi nila, ibigay nyo na lang Ukraine sa amin. Saka na lang namin pag-uusapan ang Venezuela. Parang naman may makikinig kay Putin. At tungkol nga pala sa kaso ni Maduro. Panoorin nyo ang mga naunang episode kung hindi nyo pa napapanood, nandoon lahat ng detalye. Pinakamaraming ginawa ng Moscow at Beijing ay ang pagtawag sa United Nations Security Council para ipahayag ang kanilang matinding pag-aalala. Ang pangalan ko ay Alexi Pichi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay, pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento sa ilalim ng video na ito. Malaking tulong ito sa pagpapalaganap ng content sa YouTube at lubos akong magpapasalamat sa inyo para dito. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pichi News. Nasa video description ang link. Doon kami naglalathala ng mga balitang agad naming natatanggap at madalas ay mas nauuna pa itong lumabas doon kaysa rito sa YouTube. Ang una kong napansin ay ang pahayag ni Donald Trump na walang naganap na pag-atake sa tirahan ni Putin sa Valdai. Lahat ng ito ay puro kalokohan. At sinabi pa ito ni Trump nang walang pag-aalinlangan. Tinanong ng mamamahayag kay Trump sa eroplano, sinabi niyong magagalit kayo kay Zelensky. Kung mapapatunayan na siya ang nagpasabog sa tirahan ni Putin, sumagot si Trump, may nangyaring ganoong pagsabog talaga. Mamamahayag, sinabi ba ni Putin sa telepono, lumabas kayo at sinabing naniwala kayo sa kanya? May ilang bumatikos, pinutol ni Trump at sinabi, may nangyaring medyo malapit doon. Pero wala iyong kinalaman sa tirahan ni Vladimir Putin. Tinanong ang mamamahayag, bakit naniwala kayo kay Putin noon at sinabi iyon tungkol sa presidente ng Ukraine? Sagot ni Trump, noong panahong iyon, walang nakakaalam. Ako ang unang nakarinig tungkol dito. Siya ba na tinamaan ang kanyang tirahan? Pagkatapos naming malaman, hindi namin iniisip na nangyari iyon. Sinabi mo na labis kang natuwa kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine kung isa siya sa mga nagsagawa nito sa tirahan. Hindi ako naniniwala na tama ang pagkakaganap ng pag-ataking iyon. Sinabi ni Putin sa tawag na naganap ang pag-atake, dumating ka at naniwala ka sa kanya kaya may ilang kritisismo. May nangyaring malapit doon pero hindi ito konektado sa insidenteng iyon. Bakit ka naniwala nun kay Putin at nagsalita tungkol sa Ukraine? Dahil walang nakakaalam tungkol sa sandaling iyon, ako ang unang nakaalam tungkol dito. Sinabi niya na inatake ang kanyang bahay. Hindi kami naniniwala doon dahil noon ay nasa Ukraine kami. Pero doon lang namin ito unang narinig. At dito rin. Pinaalala ko, malinaw na sinabi ng intelihensya ng Amerika na walang pag-atake sa tirahan ni Putin sa Valdai. Lahat ng ito ay katang-isip lang ng kalbong diktador na si Putin. Higit pa dyan, kapag sinabi ni Trump na may nangyari doon, halos malapit na raw. Ang tinutukoy niya ay impormasyon mula sa intelihensya ng Amerika na nagsabing ang mga drone ay lumipad para atakihin ang ika-13 arsenal ng pangunahing pamahalaan ng raket at artileriya na imbakan ng armas. Ang una nating narinig tungkol dito at napag-usapan natin ay hindi mo iniisip iyon.
Hindi iyon ang iniisip mo ano. Subtitle ni Loseva, taga-Suri si Kulakova. Ano ang mahalaga? Ang pasilidad na militar ay 50 kilometro lang mula tirahan ni Putin. At kung titingnan sa mapa, ang ruta ng paglipad ng mga drone ay talaga namang maaaring dumaan malapit sa tirahan ni Putin. Pero malinaw na hindi sa tirahan niya nakatarget ang mga drone na ito. Tandaan ninyo, ilang araw lang daw, sabi ng mga Ruso na ibinigay nila sa mga Amerikano halos buong onboard computer ng drone na na-shoot down kung saan nakatala ang ruta ng pag-atake sa tirahan. Ayan, sabi nila, eto na ang matibay na ebidensya, mapapahiya na ang mga Ukraino, kita nyo, nabunyag na ang buong atake. Ganito, una, hindi naman sinabi ng Amerikano na may natanggap sila mula sa mga Ruso. Tahimik lang sila. Hindi ko maintindihan kung paano mo iisipin na dadalhin talaga nila sa mga Amerikano para ipasa. Kalokohan yon. Pangalawa, naglabas ng pahayag si Trump matapos magsalita ang mga Ruso. Ibig sabihin, kahit na ipagpalagay nating may naipasa sila sa mga Amerikano, lumabas si Trump at sinabi niyang walang naging atake, lahat ay na-check, walang atake. At pangatlo, napansin mo bang kahit ang propagandang Ruso ay hindi na binabanggit ang peking atake sa tirahan ni Putin? Pansin mo rin bang bigla silang natahimik? Hindi nila nagawang sirain ang negosasyon. Hindi nila nagawa, pero mukhang talagang nagalit si Trump dahil dito. Sinabi ng Pangulo ng Estados Unidos na hindi siya natutuwa sa diktador ng Russia na si Vladimir Putin at hindi niya ito pinaalam nang inutusan niyang tapusin ang kaibigan ni Putin sa Venezuela na si Nicolas Maduro. Hindi siya natatakot sa kalbong diktador. Sabi pa ni Trump, umaasa siyang magtatagumpay ang mapayapang pag-aayos ng digmaan ng Russia at Ukraine. Inulit niyang minana niya ang digmaan kina Biden, Zelensky at Putin bago nagbigay ng napaka-interesanting pahayag at isang sipi. Kung ang ating mga tao, ang ating mga sundalo ay nasangkot sa digmaan ng Ukraine at Russia, hindi ito tatagal ng matagal. Pero ngayon, isa na itong madugong patayan. Mukhang nagsimula ng umaksyon si Trump, hindi lang puro salita. Ang pagdakip kay Maduro ay malakas na tatama kay Putin. Umpisahan natin sa langis. Ayon sa Bild, nag-aalala ang Kremlin na ang pagpapatalsik kay Maduro ay maaaring magpababa ng presyo ng langis at makasama sa ekonomiya ng Russia. Kaya nag-utos si Putin na higpitan agad ang koleksyon ng buwis at ibang bayarin mula sa mga Ruso para matakpan ang kakulangan sa budget. Ayon sa mga dokumento sa Kremlin website, pwede ninyong tingnan at kumpirmahin ito. Sa unang kalahati ng 2026, inutusan na ni Putin ang gobyerno na simulan ang plano para gawing legal at pabilisin ang paglago ng ekonomiya na halos tumigil noong katapusan ng nakaraang taon. Ayon sa batas tungkol sa budget, ngayong taon kailangan makalikom ng karagdagang 3.2 trilyong rublo ng mga buwis mula sa karaniwang mga Ruso ang pambansang kaban ng yaman para mapataas ang kita ayon sa plano. Mula sa halagang ito, inaasahan ng Ministry of Finance na makakalikom ng 1.2 trilyong rublo sa pamamagitan ng pagtaas ng 22. Ito ang pinakamataas na rate sa Russia mula noong 1972. Inaasahang magdadala ng 200 bilyong rublo sa budget ang reforma sa buwis para sa maliliit na negosyo. Nagpakilala si Putin ng bagong teknolohikal na buwis sa mga kagamitan at elektronikong produkto na inaasahang magdadala ng 200 bilyong rublo sa 3 taon. Sa madaling salita, mga Ruso, panahon na para kayo ang sumagot sa gastos ni Putin. Bumababa ang presyo ng langis, may butas sa budget at tumataas ang buwis, kaya ilabas na ang rublo at magbayad para sa gusto niya. Pag sinabi ni Putin, pupunta kayo agad, walang reklamo at kayo pa magbabayad pero maliit lang yan. Naniniwala ang mga analyst ng Russia na kapag nagpalit ng pamahalaan sa Venezuela, mabilis mapapalago ng Estados Unidos ang produksyon at export ng langis gamit ang malaking reserba ng bansa. Sinabi na ni Trump ang plano niyang dalhin doon ang malalaking kumpanya ng langis ng Amerika. Mahalaga ito sa Russia dahil nakadepende ang kanilang budget sa kita mula sa langis. At sa pagpaplano para sa 2026, itinakda ng Ministry of Finance ng Russia ang presyo ng Urals sa dolyar. 50 kada bariles, samantalang ngayon ay nasa dolyar. 52 hanggang 52 lang ito. At bukod pa rito, may malalaking diskwento pa. Ang patuloy na pagbagsak ng presyo ay nagbabanta ng malalim na kakulangan at mga problema sa pagpopondo ng gastusin ng Estado at ng digmaan laban sa Ukraine. Kaya lalo pang hahawakan sa leeg ang mga Ruso.
Pero ang pinakamahalaga, ano ang sinasabi ng Bild ayon sa CP? Nababahala ang Kremlin na baka mangyari rin sa Russia ang nangyari sa Venezuela. At ganito ang senaryo. Una, mga parusa laban sa sektor ng langis. Pagkatapos ay blokada. At sa huli, pagpapalit ng rehimen. Dito nagsisimula ang pinakamakabuluhang bahagi. Kamakailan, nagbanta si Trump ng bagong parusa laban sa Russia. Kahapon, lumipad si Trump sa kanyang presidential plane kasama ang ilang opisyal, kabilang na si Senador Lindsey Graham. Tinanong ng media si Trump kung napag-usapan nila ni Senador Lindsey Graham ang bagong parusa sa Russia. Sagot ni Trump, "Pabiro, palagi naming pinag-uusapan yan, parang wala na kaming ibang topic. Madalas naming pag-usapan ang batas, at may maganda kaming panukalang batas na inihahanda." Biglang pinutol ni Graham si Trump at sinabing, "Oo, naghahanda kami ng panukala." Nagpatupad si Trump ng parusa sa dalawang pinakamalaking kumpanya ng langis sa Russia. May 85 kaming co-author, ihahain namin ang panukalang batas na may 500 taripa at si Trump ang pipili ng buwis na porsyento. At sa huli, nagpasya si Trump na tapusin ito at sinabi na ngayon ay may oras na siya para pisilin ang India na tila hindi naintindihan ang naunang mensahe ng Amerikanong presidente. Ikinuwento ni Lindsey Graham kung paano siya kinausap ng mga opisyal ng India na nagreklamo sa mga taripa. Sabi niya, nagtakda si Trump ng 25% taripa sa India dahil sa pagbili nila ng langis sa Russia. Noong nakaraang linggo, nasa bahay ako ng embahador ng India at ang pinag-usapan lang niya ay paano nila nabawasan ang pagbili ng langis mula Russia. Parang gusto niyang iparating sa presidente na bawasan ang taripa kaya ito ay gumagana. Biglang pumasok si Trump at ito ang sinabi niya, "Gusto ng India na mapasaya ako." Sa totoo lang, si Narendra Modi, ang punong ministro ng India, mabait na tao, alam niyang hindi ako masaya at mahalaga sa kanya na mapasaya ako. Mabilis naming maitataas ang mga taripa laban sa kanila at masasama ito para sa kanila. Sasabihin ko rin, pangit ang ekonomiya ng Russia ngayon. Nasa punto na tayo kung saan pinili ni Donald Trump na pahirapan ang ekonomiya ni Putin at panoorin kung paano ito mabilis na bumabagsak. Dito ako maglalagay ng tutuldok. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa comments, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya, at mag-like kung naging kapaki-pakinabang at interesante ang episode na ito. Suportahan ang YouTube channel na ito sa pamamagitan ng donasyon o bayad na subscription gamit ang mga link at detalye. Sa description ng video, nakasulat na suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Pumili ng format na komportable sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta ninyo. Hanggang dito na lang. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.